guys! Nag-check-in ako ng baggage ko around 8:19. Wala madyong tao kasi medyo maaga pa. Pagkatapos ko mag-check-in, dumiretso na kaagad ako doon sa may immigration. Wala namang masyadong tinanong sa akin doon sa may immigration, pero ito yung mga tinanong niya. Finally, nakapasok na ako dito sa loob ng terminal gates. Yung una kong pinuntahan is itong departure screen. And yun nga, nakita ko yung departure time ko around 1:45 PM pa naman. Bago pumunta dun sa terminal gate, nag-standby muna ako dito at nag-charge. Around 10:20 PM, naglakad na ulit ako papunta sa may terminal gate ko. Doon na ako nagpalipas ng oras hanggang boarding time. Our flying time is approximately 3 hours and 10 minutes. For your information, Osaka, Japan is 1 hour behind of Manila, Philippines. はい。窓のブラインドを開けていただき、テーブルを元の位置にお戻しください。 Around this time, naghintay kami ng at least 30 minutes before naka-take off talaga. There was a traffic sa may landing ng isang eroplano, so naghintay kami onte. The travel time from Manila to Japan is approximately mga 4 hours. So para sa akin, smooth yung biyahe. Nakaka-experience kami ng onting turbulences pero hindi naman siya sobrang grabe. One of the best experiences I had on this flight is yung view ng sunset. Ang ganda talaga. Your convenience, it is 2 minutes past the hour of 7 in the evening. And for your information, Osaka, Japan is 1 hour ahead of Manila, Philippines. The ground temperature is at 10 degrees Celsius. Finally, nandito na kami sa Mikix Airport. Pagkalabas, may mahabang lakaran na naganap mula sa aeroplano papuntang immigration, going to customs, and going to baggage counter. Medyo nawala ako dun sa may baggage counters kasi hindi ko kagad nakita sa screen kung pang ilang counter ba talaga ako pupunta. And medyo na-delay kasi yung pagkalabas ng mga baggages namin. Kaya 8:30 or 9, quarter to 9 na talaga ako nakalabas. Kumain kami ng dinner dito sa may Tempukan Ramen Bar. So, medyo nahihiya pa ako mag-video dito. Pero ang sarap ng food. It was my first time na makatry ng ramen dito sa Japan. I was very happy. After namin kumain is dire-diretso na yung biyahe namin from Osaka to Wakayama. The travel time is around 3 hours and padating kami sa bahay around 12 AM na. It is officially my first day dito sa Japan and nakikita nyo it is 8 degrees ngayong araw. Paumpisa na kasi yung winter dito sa Japan. Ngayon, dito na kami sa Tomiyozaki and nagmo-morning walks kami. Every day or every other day, nagwo-walking kami mula yan sa bahay papuntang Tomiyozaki. That is almost 30 minutes to 40 minutes yung walking namin. Eleven AM na, dito kami kumain sa may Mogu Mogu sa Katsura. Ito yung kanyang front view.
Dito sa labas makikita mo yung menu. Nagre-range yung pagkain nila from the lowest 50 yen hanggang 1,000 yen above. Pag ready ka ng umorder, pipindot ka lang dyan sa may buttons, especially dun sa mga naka-color green, and pagbabayad, dito mo lang ihulog yung pera mo sa taas. Pag tapos ka na magbayad, may makukuha ka dyang resibo na ipapakita mo dun sa may counter. Mataas yung lugar ng resto na to, kaya kitang-kita yung view ng dagat, also maganda din yung view ng bundok. For the food, masarap siya kahit mura lang. Madami silang choices, may set meals, and libre lang yung tea. May malapit din ditong onsen and may coin laundry shop doon sa labas ng building. Usually, ito yung kinakain namin sa umaga, so sandwich and kape. So around 10:30 nakarating na kami dito sa Shingu sa may Second Street. So itong Second Street is a shop na halos lahat ng mga gamit dito is second-handed and mura lang. Yung pinakamurang jacket and jeans na nakita ko dito is around 500 yen. Good quality and may brand pa talaga, Uniqlo. If mahilig ka sa anime, madami din sila ditong mga action figures and kahit mura siya, it looks good as new. Pagkatapos naming mamili ay dumiretso na kami dito sa may Iyon Mall para kumain ng Indian curry. Then dumiretso na kami papuntang Katsura. Around 8:40 PM, nag-out na kami at pinuntahan namin tong Katsura train station sa harapan lang naman ng building namin. Nung pauwi na kami, dinaanan muna namin tong roadside station sa may Taiji. Dito, merong CR na para lang talaga sa mga bata. So, mababa lang yung wall ng cubicle and maliit lang yung toilet bowl. Dito sa CR ng pambabae is meron silang own vanity area. Yung buong CR na to is public restroom lang po siya. Pagkapasok mo sa cubicle, makikita mo itong mga pindutan sa gilid. So, dito mo pipindutin kung gusto mo mag-flash or gusto mo magpa-music. Music din. So, dito mo din ma-adjust yung lakas or hina ng tubig na lumalabas sa basin pag maghuhugas ka na. Itong isda is nahuli lang kahapon, so kinuha yung tinik, dinray, and prinito pang ulam na yan mamayang gabi. 10:45 ay umalis na kami ng bahay and pumunta kami dito sa may Taiji food court. Dito na lang kami kumain ng lunch and yung binili namin is bento box na lang for 650 yen. Madami naman silang ibang food choices pero since nagmamadali, ito yung pinili namin. Dito kami sa Evergreen mostly bumibili kasi malapit lang to doon sa building namin. Mostly, pag pumupunta kami is pasarado na kaya takbuhan talaga papuntang cashier and I think normal lang yan dito kasi hindi kami nag-iisa. It's Thursday and 5 PM pa kami pupunta sa Katsura. So ngayong umaga pumunta kami dito sa may Okwa and bumili dito sa may 100 yen plaza sa Daiso. Mostly dito sa Japan merong mga ganitong cashier and ikaw na lang yung magsascan and magbabayad. Medyo natuwa ako dito nung una ko tong nakita kasi ang cute talaga ng mga sasakyan dito. Hindi sila masyadong bumibili ng malalaking sasakyan lalo na dito sa provincial area ng Japan. Dito yung McDonald's, more on burger and fries lang yung available. Wala silang mga rice meal unlike sa Pilipinas.
Ngayong araw, tinapos na namin lahat ng mga Christmas gifts, also the decorations para sa may December 15 na party. Itong gift is parang early Christmas gift ko dahil sa pagtulong dun sa may decorations. Chocolate. December 13 and lumalamig na talaga. So today, maaga pa kami umalis at pumunta dito sa Mogo Mogo Resto. Ito yung kinain ko, burger steak. Pagkatapos kumain is dumiretso na kami dito sa may coin laundry. Sa labas lang naman ng Mogo Mogo Resto. And nagpadry kami ng mga damit namin kasi hindi talaga natuyo dahil makulimlim yung araw. (11:45 a.m. and dito kami pumunta sa Kopi Bakery. Maliit lang yung bakery na to, pero must try talaga yung tinapay nila, especially yung cream cheese na roll. Talagang paborito yun ng locals, kaya sold out palagi. Maaga pa kaming umalis ng bahay and pumunta dito sa Yotete para bumili ng mga ingredients para sa lulutuin bukas sa party. Quarter to 11, bumalik na kami sa Katsura dahil madami pa kaming gagawin. So from Shingu, papuntang Katsura is around 20 or less than 20 minutes yung travel time. This is it, Pansit. So this is the party date and maaga pa kami pumunta sa office para i-finalize lahat-lahat. Would even qualify. Great. Make a line. Walk to the back.